ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 23, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bigong opisyal na maihain sa Kamara kahapon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na diagnose ng diverticulitis. Mensahe ng Pangulo sa kanya mga kritiko, huwag maging excited na mapababa siya sa pwesto. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating House Speaker Martin Romualdez posibleng maging sentro ng susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator J.V. Ejercito sinampahan ng ethics complaint dahil sa hindi pag-aksyon sa reklamo laban kay Senator Francis Escudero. Impormasyong nasa Cambodia o Thailand si Atong Ang patuloy pang biniberipika ng pulisya. Tatlong opisyal ng Bureau of Immigration o BI sinibak dahil sa issue ng Russian vlogger na nakakapag-vlog sa kulungan. Sa ating pong Metro News, mga kasabahay sa Metro Manila, may 800 pesos na dagdag sahod simula sa Pebrero. Sa ating balitang Science and Technology, mga scientist planong magsagawa ng deep sea expedition para busisiin ang dark oxygen. Lifestyle News, kauna-unahang portal sa Asia, binuksan na sa publiko. At sa ating music trivia ngayong petsa, kinilala si Petula Clark bilang kauna-unahang British female singer na nagkaroon ng #1 song sa US Billboard Hot 100. Para sa anong kanta o awitin kaya ito, alamin natin. Balitang kakaiba, tinaguri ang tallest female dog sa buong mundo. Matatagpuan sa Connecticut, USA. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Tinangkang ihain sa Kamara kahapon ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, hindi opisyal na tinanggap ng Office of the Secretary General ang dalawang impeachment complaint dahil wala kahapon sa kanyang opisina na Secretary General Sheloy Garafil na nasa Taiwan. Ang ikalawang impeachment complaint ay ihain sana ng anti-corruption advocates mula sa iba't ibang grupo sa pangunguna ng Grupong Bayan na inendorso naman ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Sumentro sa betrayal of public trust ang kanilang ground for impeachment, kaugnay ng malawak at sistematiko umanong korupsyon sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Sa kabila naman ng hindi opisyal na pagtanggap ng Kamara sa impeachment complaint, nag-iwan pa rin ng kopya nito ang Makabayan Bloc dahil ang nakasaad umano sa House Rules ay ihain ito sa Office of the Secretary General at hindi kailangang personal itong tanggapin ng Secretary General. Ang ikatlong impeachment complaint naman na ihahain sana ni na dating Ilocos Governor Chavit Singson, mga dating mambabata sa sina Mike Defensor at Jacinto Paras, Retired General Hermogenes Esperon Jr. at abogadong si Ferdinand Topacio kasama ang iba pang dating opisyal ng gobyerno. Nakasaad sa reklamo na dapat panagutin si Pangulong Marcos sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang matataas na uri ng krimen. Hindi naman nag-iwan ng kopya ng kanilang impeachment complaint ang grupo de Defensor at hindi rin humarap ang mga kongresista na mag-endorso ng reklamo.
Samantala, Makabayan Block umaapila kay House Speaker Bogie D na tiyaking tatanggapin ang inendorso nilang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Grace Mariano sa report. Nananawagan ang Makabayan Block kay House Speaker Faustino Bogie D. III na masusunod ang constitutional process at tanggapin ang inendorso nilang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inihain ng iba't ibang progresibong grupo kahapon. Apela ito ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ng Makabayan Block makaraang hindi tanggapin ng opisina ni House Secretary General Sheloy Garafil ang kanilang impeachment complaint dahil siya ay nasa Taiwan para tumanggap ng pagkilala. Diin ni Tino sa ilalim ng saligang batas ay walang intensyon na magkaroon ng karera sa paghahain ng reklamong impeachment dahil pwede naman ang kahit ilang reklamo sa isang impeachment proceeding. Bunsod dito'y pinapatiyak ni Tino kay Speaker D na sa pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo ay maisasama ang inihain nilang impeachment complaint sa order of business sa plenaryo para ito ay mai-referred bill sa House Committee on Justice. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, maayos na ang kalagayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos sumailalim sa medical observation noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Pangulo, na-diagnose siyang may diverticulitis na isang karaniwang kondisyon, lalo na sa mga may edad at dumaranas ng matinding stress. Pinapayuhan aniya siya ng mga doktor na maghinay-hinay sa trabaho, pero mahirap itong sundin dahil sa dami aniya ng kanyang responsibilidad. The way I was feeling before, that naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun, pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. I'm fine. I'm feeling very different from what... May mensahe naman ang Pangulo sa mga nais siyang mawala sa pwesto. Ayon sa Pangulo, wag munang excited ang kanyang mga kritiko dahil hindi naman life-threatening ang kanyang kondisyon. Okay, huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Balik trabaho na ang Pangulo at sumabak sa dalawang pribadong pulong kahapon. Kinumpirma rin ng Malacanang na hindi na matutuloy ang nakatakdasan ng biyahe ng Pangulo sa Ilocos Norte bilang pagsunod sa payo ng mga doktor. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinayuhan ang Bangsamoro government na iwasan ang patong-patong na regulasyon. Chanel Salazar sa detalye. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat tularan ang patong-patong na mga regulasyon sa national government na nagpapabagal sa pagkuha ng mga kailangan dokumento sa mga transaksyon. Ayon sa Pangulo, mahalaga sa mga negosyante ang ease of doing business kung saan madali ang pagbubukas ng korporasyon, mabilis ang registration at hindi mabigat ang gastos sa mga permit. Kaya payo ng Pangulo sa Bangsamoro government, iwasan ang nangyaring sistema sa pambansang pamahalaan na anyay puno ng magkakapatong na patakaran na umaabot pa minsan ng 3 taon bago mailabas ang isang simpleng dokumentong kailangan sa isang transaksyon. Dagdag pa ng Pangulo, mas magiging kaakit-akit sa mga investor ang Bangsamoro region kung magiging mabilis, malinaw at epesyente ang mga proseso sa pamahalaan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Inaasahang magiging sentro ng susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, marami pang dapat na ipaliwanag si Bonoan, partikular ang naisumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mali-maling grid coordinates ng flood control projects. Sinabi ni Lacson na dahil nandito sa bansa si Bonoan ay sasamantalahin na ang pagkakataon na
linawin nito ang mga isyong pinupukol sa kanya, lalo't mahigit 86% ng mga proyekto ang may maling grid coordinates. Samantala, posibleng maungkat naman ang pagbili ni Romualdez ng property sa South Forbes Park sa Makati City, kung saan sangkot ang kontraktor na si Curly Discaya. Iimbitahan muli si Romualdez ang taong umano'y totoong nakabili ng bahay na Golden Pheasant Holdings Corporation at ang pangunahing stockholder na si Jose Raulito Paras. Si Paras naman ay sinasabing humawak ng matataas na posisyon sa hindi bababa sa 3 kumpanyang konektado kay Romualdez. 774 Balita Ngayon. Sinampahan naman ng ethics complaint si Senator J.V. Ejercito na chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Si Attorney Eldridge Aceron ang nagsampa ng reklamong gross neglect of constitutional duty laban kay Ejercito dahil sa hindi umano pag-aksyon ito sa inihaing ethics complaint laban kay Senator Francis Escudero. Sinampahan noong Oktubre ng ethics complaint si Escudero kaugnay sa pagtanggap umano nito ng 30 million pesos na campaign donation mula sa isang kontratista ng DPWH. Tirukoy sa complaint na mahigit 100 ang araw ang lumipas mula ng isinampa nilang reklamo laban kay Escudero pero wala pang aksyon hanggang ngayon ang Senado. Paliwanag naman ni Ejercito, hindi pa niya pwedeng aksyonan ng ethics complaint laban kay Escudero at sa iba pang kapwa senador dahil siya pa lang ang nahalal sa Ethics Committee bilang chairman at wala pa ito kahit isang miyembro. Mga ethics complaints sa Senado, dadaan naman sa tamang proseso. Yan po ang balita ni Conde Bata. Conde, please come in. Dadaan sa tamang proseso ang pag-aksyon ng Senado sa mga ethics complaint na inihain laban sa ilang senador. Ito ang tugon ni Senate President Tito Soto III sa planong paghain ng ethics complaint ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa hindi pagpasok sa Senado. Ayon kay Soto, kahit sinong mamamayan ng bansa ay maaaring maghain ng reklamo kahit sa sinong senador. Kailangan lamang anyang iproseso ito ng naaayon sa Senate rules. Dagdag ni Soto, agad namang mag-update ang chairman ng Committee on Ethics na si Senator J.V. Ejercito kapag nabasa na sa plenaryo at na-refer ang reklamo sa komite. Sa ngayon ay hindi pa makausad ang mga reklamo laban sa mga senador na nakahain sa Ethics Committee dahil tanging si Ejercito pa lamang ang nasa komite at wala pang mga miyembro. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Biniberipika pa ng mga otoridad ang impormasyong posibleng nasa Cambodia o Thailand ang puganteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, iniimbestigahan na ng pamalaan ang impormasyong nagmula kay Julie Patidongan na itinuturing na star witness sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasabay nito, inaalam na rin ng mga otoridad kung posibleng dumaan si Ang sa mga tinatawag na backdoor o illegal na ruta palabas ng bansa. Inihayag ni Cremulya na base sa mga ulat, kasabay ng pag-alis ng maraming pogo sa Pilipinas at paglipat ng operasyon ng ilan sa Cambodia, lumitaw ang impormasyong may operasyon din umano ng online sabong si Ang sa naturang bansa. Dahil dito, posible umanong nakapagpatayo rin siya roon ng sariling network. Kaugnay nito, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga otoridad sa Cambodia at Thailand upang beripikahin ang mga ulat at matunton ang kinaroroonan ni Ang. Samantala, hatol ng korte laban sa 2 aktivista sa Tacloban City, welcome development para sa AFP. Itali po ihatid ni Angel Garcia. Kinikilala ng Armed Forces of the Philippines ang naging desisyon ng Regional Trial Court Branch 45 sa Tacloban City na naghatol kina Frenchie May Cumpillo at Mariel Domiquil sa paglabag sa RA 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Sa pahayag ng AFP, kanilang iginagalang ang independence ng hudikatura at ang may iral na batas sa bansa. Ipinapakita ng hatol ng korte na gumagana ang sistema ng hustisya ng Pilipinas sa pagtugon sa mga banta sa pambansang seguridad sa pamamagitan ng tamang legal na proseso. Kinikilala rin ng AFP na pinawalang sala ng korte ang 2 akusado sa mga kasong may kinalaman sa illegal possession of firearms and explosives, ngunit nakitaan ng hukuman ng sapat na batayan upang hatulan sila sa kasong pagpupondo ng terorismo. Aniya, pinapatunayan nito ang kahalagahan ng pagbibigay daan sa mga korte na masusing
suriin ang mga ebidensya at maglabas ang desisyon batay sa merito ng bawat kaso. Tiniyak naman ng sandatahang lakas na patuloy silang nagkatuon sa pagprotekta sa mamamayang Pilipino laban sa lahat ng anyo ng terorismo at violent extremism kasabay ng paggalang sa karapatang pantao at due process. Angel Garcia ng ZWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy natin balitaan, 3 opisyal po ng Bureau of Immigration na BI ang sinibak sa pwesto matapos makapag-alamang nakapag-video sa loob ng detention facility ang Russian vlogger na si Vitaly Jurovitsky. Yan. Parang may din dito explanation na hindi naman daw doon yun sa loob. Pero eto nga kinumpirma na ni Palace Press Officer Claire Castro at nilinaw na ang mga video ay kuha pa noong unang araw na nakakulong ang vlogger. Dahil sa insidente, agad na inalis sa pwesto ang mga sangkot na opisyal at kinumpiska rin ang ilang cellphone sa loob ng pasilidad bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Ayon sa Malacanang, nagpapatuloy ang investigasyon at kung may mapatutunayang iba pang pang-abuso, handa ang pamahalaan na tanggalin ang iba pang opisyal na sangkot. Git ng palasyo, walang puwang ang special treatment sa loob ng mga detention facility. Lokal man o dayuhan ang nakapiit. Manila LGU nagpatupad ng defogging at flushing operations laban sa dengue. Yan naman po ang report ni Gina Mape. Gina. Nagsagawa ng defogging at flushing operations ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sa 2 barangay sa lungsod dahil sa kapansin-pansin na pagtaas ng kaso ng dengue. Isinagawa ang defogging at flushing sa lahat ng sulok, kanal, imbonal at mga halamanan sa barangay 565 at barangay 476 sa Sampaloc sa data ng Manila Health Department. Nakitaan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa barangay 476. Kaya patuloy ang monitoring ng MHD sa mga tinamaan ng sakit. Pinapayuhan ng Manila LGU ang lahat ng residente na makiisa sa mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng sakit na dengue. Pinaalalahanan din ang mga residente na kumonsulta agad sa mga health center sa sandaling makaranas ng sintomas ng sakit gaya ng mataas at pabalik-balik na lagnat. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Thank you, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po, si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Magkakaroon ng pagtaas sa sweldo ang mga kasambahay sa Metro Manila simula sa Pebrero. Ito ay matapos sa aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sweldo ng mga domestic worker o kasambahay sa National Capital Region o NCR. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, 800 pesos ang madaragdag sa buwan ng sweldo ng mga kasambahay, kaya abot na sa 7,800 pesos ang bagong minimum wage sa rehiyon. Kabilang sa mga itinuturing na domestic workers ang mga nagtatrabaho bilang yaya, cook, gardener, tagalaba at iba pang gumagawa ng gawaing bahay, stay in o stay out man ang kanilang trabaho. Magiging epektibo ang bagong buwan ng sweldo simula sa February 7. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 32 centavos. Nasa 69 pesos and 32 naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 69 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 82 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi January 22, 10, 26, 24, 36, 1 at 48. Nasa 15,840,000 naman ang papremyo. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 18, 24, 27, 39,
40 at 21. Kung saan naabot naman sa 18,289,720 pesos and 80 centavos ang papremyo. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Abakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, mga scientist planong magsagawa ng deep sea expedition para busisiin ang dark oxygen. Ano kaya itong dark oxygen? Meron palang meron. Ano? Detalye ihatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Nakabuo ang isang grupo ng mga siyentipiko ng mga bagong deep sea lander, partikular na para subukan ang kanilang kontrobersyal na pagtuklas na nagpo-produce ng dark oxygen, ang metallic rock na nasa ilalim ng karagatan. Kung palagi nakakubli sa kailaliman ng Earth ang isang dating hindi kilalang pinagmumula ng oxygen, ito ay kumakatawan sa isang kahangahangang revelasyon na kumukwestiyon sa matagal na mga pagpapalagay hinggil sa mga pinagmula ng buhay sa ating planeta. Ngunit ang ilang researcher at deep sea mining industry na matyagang kumukuha ng mga mahalagang metal mula sa mga polymetallic nodule na ito na kasing laki ng patatas ay nagpahayag ng mga pagdududa hinggil dito. Kaya naman ang British marine ecologist na si Andrew Sweetman na siyang nanguna sa 2024 research na nagsiwalat na posibleng pagkakaroon ng dark oxygen ay nagpaplanong maglunsad ng isang bagong underwater expedition sa mga susunod na buwan. Ipinakilala ni Sweetman at ng kanyang team ang dalawang bagong lander na kayang mag-dive sa lalim na 7 milya na layong malaman kung paano lumilikha ng oxygen ang mga nodule. Hindi tulad ng mga nakaraang misyon, ipinaliwanag ng British marine ecologist na magkakaroon ang mga lander na ito ng mga sensor na partikular na idinisenyo para sukatin ang seafloor respiration at kaya nitong tiisin ng 1,200 beses ang pressure sa ibabaw ng Earth at mas may pagkakahawig sa mga kagamitang ginagamit sa pag-explore ng kalawakan. Ang mga lander ay ilulunsad mula sa isang research ship sa Clarion-Clipperton Zone, isang malawak na rehiyon sa pagitan ng Hawaii at Mexico. Samantala, plano naman ng mga mining company na simulan ang pag-harvest ng mga nodule na naglalaman ng mahalagang metal na ginagamit sa mga baterya ng electric car at iba pang teknolohiya. Naniniwala ang mga siyentipiko na nagbibigay ang mga nodule ng sapat na electric charge upang hatiin ang tubig dagat sa hydrogen at oxygen, isang proseso na kilala bilang electrolysis. Manatiling may kaalaman sa gamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating pong lifestyle news, kauna-unahang portal sa Asia binuksan na sa publiko. Detalye ihatid ni Mika Fajardo. Binuksan na sa publiko nitong Miyerkules ang kauna-unahang portal global network ng Asia na nakakonekta virtually sa Bonifacio Global City Taguig at 5 iba pang syudad sa mundo. Tampok sa Manila Portal ang round-the-clock live stream na magkokonekta sa mga tao ng real-time sa mga umiiral na portal na matatagpuan naman sa Vilnius, Lithuania, Lublin, Poland, Dublin, Ireland, Philadelphia, United States at Ipswich, United Kingdom. Mag-uugnay din ito sa mga paparating na portal na nakatakdang buksan sa Piauí, Brazil at iba pang mga bansa sa huling bahagi ng taong ito. Nilalayan ng portal na pagsamasamahin ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pagkakaisa at pag-unawa sa kultura. Nakabase sa Vilnius at Berlin, ang portals.org ay nakikipagtulungan sa mga lungsod, pamahalaan at mga pribadong organisasyon sa buong mundo upang magtayo ng portal sculpture sa buong mundo. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang balitang music trivia, ngayong petsa kinilala si Petula Clark bilang kauna-unahang British female singer na nagkaroon ng #1 song sa US Billboard Hot 100. Tama kaya ang nasa isip ko yung awitin? Laging nire-request sa atin. Para kaya ito sa anong awitin? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Acosta. Kenny.
Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, January 23, taong 1965, pinangalanan si Petula Clark bilang kauna-unahang British female singer na nagkaroon ng number 1 song sa US Billboard Hot 100 matapos ang number 1 hit ni Vera Lynn noong 1952. Binigay ang pakilala kay Petula Clark sa pamamagitan ng kanyang awiting Downtown. Ang Downtown ay sinulat at produce ng English composer na si Tony Hatch, na nagbigay din sa kanya ng Ivor Novello Award noong 1981 bilang Best Song Musically and Lyrically. Ang Downtown ay bahagi ng album ni Clark na may kaparehong titulo na nirelease noong October 23, 1964 sa ilalim ng Pye Records ng UK at Warner Bros. Ng US. Ang 1964 version ni Petula Clark ng Downtown ay naging isang international hit na maliban sa pagiging number 1 sa US, nag-number 2 naman din ito sa UK Singles Chart. Ang awitin ay kwento ng pagpunta sa isang urban downtown upang kahit papano ay pansamantalang makalayo sa pang-araw-araw na buhay. Dahil sa kasikatan ng awiting Downtown ay ilang artist din ang naglabas ng kanilang bersyon nito, gaya ni na Dolly Parton at Frank Sinatra. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Akala ko wishing it was you. Mali ako pala. Pero ano ba ito na Downtown? Mamaya, papasadahan ni Doc Justin. Yun. Speaking of Doc Justin, dako na tayo sa ating balitang kakaiba. Sa atin naman balitang kakaiba, tinaguri ang tallest female dog sa buong mundo. Matatagpuan daw po sa Connecticut, USA. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba. Ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng ating mga ka-music. Happy Friday. Happy Friday, Doc Justin. TGIF na pala. Oo nga. Siyempre, hindi kompleto ating balitaan kung wala itong ating BK. Balitang kakaiba. Nasungkit nga ng Great Dane na si Minnie ang world record na tallest female dog sa buong mundo. Sa kabila ng pangalan nitong Minnie, siya ay may taas na 3 feet at 2 inches. At sa kanyang amo na sina Ken at Lisa Nogasek, nakuha nila si Minnie nung ito ay 2 months old pa lamang. Pero mabilis itong lumaki, no? Hanggang sa naabot na ito ang nanito ang bigat na 16 kilograms bago pa man ito maabot ang 1 year. Nang tumuntong na si Minnie ng 2 years old ay napakataas na nito at kaya nang sumilip sa kitchen countertop at nasasakop na nito ang buong couch. Napagdesisyon na ng mag-asawa na isali sa Guinness World Record noong 2025 si Minnie sa edad na 3.5 years old. Kinailangan pang gumamit ng measuring stick para sa miniature horses para masukat ang taas ni Minnie. Nakatakot itong mga aso. Minnie ang pangalan pero siya yung tallest, di ba? Tallest dog, a female dog. Kabayo eh. Oo, yung mga Great Dane. Pero sila yung tinatawag na gentle giant. Kasi kahit na yung tahol nila. Kahit na malaki sila, parang malalambing din itong mga asong to. Hindi ko naging ako, Darlene, walang tiwala pagka mamaya. Isang akma lang sa akin. Oo, pag tumayo na sila sa'yo, no, talagang mas matangkad pa. Tumatalpan. Oo, nakakatakot. Ikaw, sige. Ano yung kanta ni Petula Clark? Oo nga, sample nga, Doc Justin. Downtown, tra-la-la-la, tarat, downtown, tra-la-la. When you're alone and life is making, ganda nitong kata. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Ngayon may bagong attraction sa Uptown. BGC. Diyan ba yan sa yung Uptown? Portal, Yung Portal. Punta kayo dun sa Portal. Tapos i-message niyo mga kakilala niyo. Punta din, no? Magkayay kayo doon, ha? Para ako, kinakabahan lang ako dito, Darlene. Siyempre, kitang-kita. Yung iba, nag-heart sign. Heart sign. Huwag lang yung finger sign, ha? Ay, may iba. May nakita na ako. Nakita mo na? Ibang, ano naman? Ibang lahi. Ito, mamaya alam ko may koneksyon itong ibang lahi na ito. Sige na nga. Banggitin mo na nga yan. Ayan. Para sa ating topic. Sa opinion ko. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Salamat.
Eto, mukhang excited na si Doc Justin sa ating topic ngayong araw po ng Friday. Napunta rin dyan eh. no? Oo, papunta rin talaga tayo dito eh. Kaya ito na, Albert, bigay na natin ang ating pong katanungan ngayong araw. Masyado nga bang mabait ang mga Pilipino kaya minamaliit ng ilang dayuhan? Ayan, ha? Yan yung ating pag-uusapan ngayong araw ng Biyernes. Ano reaction niyo dyan? Yes. Ano pong inyong opinion? Ipadala yan sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Muli, masyado nga bang mabait ang mga Pilipino kaya minamaliit ng ilang dayuhan? Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, January 23, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:08 ng umaga.